pangalan mo? Ikaw? Jano. Okay, ilan taon ka na? Uy, ay busy ka na. 14 na pangalan ikaw, ilan taon ka na? 14 ikaw. 14 din? Alhamdulillah, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang huling propeta, mga dapat 7 years old pataas ay dapat pinag-aaralan na natin ang kabilang buhay. Ano po? Sapagkat ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang. Hindi tayo nagtatagal. Ang sasakyan nasisira, ang bahay ay nasisira, ang mga sasakyan kinakalawang, ang may kalakasan nakakatikim, nakakaranas ng panghihina. Yung may buhay makakatikim ng kamatayan. Ibig sabihin, hindi tayo taga rito. Nagbigay buhay sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah ang nagbigay buhay at siya ang babawi ng buhay. Siya ang taging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Ano po? So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay, makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang namamahala sa atin, sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talaga sa Panginoon tayo ay magsisipagbalikan. Nais kong ibahagi sa inyo na kung mayroon tayong nakikita iba't ibang sikta, relihiyon at denominasyon, na iba't ibang nakikita natin na relihiyon, mayroon ding relihiyon na binigay ng Diyos sa katauhan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sa mga araw na ito, nilubos ng Diyos ng Allah ang kanyang paglingap sa atin, ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Ibig sabihin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino mang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng gumawa ng sariling mga relihiyon o maggawa-gawa sapagkat ito ay kabilang sa mga talunan. Ngayon, nais kong malaman niyo na kung ang mga tao ay nagkakaroon ng kahirapan sa buhay, humihingi siya ng tulong at kalinga sa Diyos. Ang pangalan ng tagapaglikha ay ang Allah. Ang Allah ay pansariling pangalan ng lumikha. Siya ang lumikha ng kalinang ng kamatayan at buhay. Ang Allah ang nabigay buhay, babawin ng buhay sa atin. Ngayon, paano ba tayo magkakaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Simple lamang, kung anong sinabi ng mga propeta, sasabihin natin. Kung anong ginawa nila, gagawin natin. Silang lahat ay sumaksi. Naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinong ang magsabi sa inyo ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, at binawian siya ng buhay, makakaasa tayo sa awat habag ng alam, magiging panauhin tayo sa paraiso, at alalaw baga, ililigtas tayo sa impyerno ng apoy. Kaya bago tayo maghiwalay at magpatuloy sa aking sasabihin, ay magandang bukupahan natin ang panahon na tayo ay sumaksi. Maniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah, sapagkat walang kapatawaran ang sumamba sa mga nilikha ng Diyos ng Allah. Kaya sumaksi tayo, magsalita tayo mula sa kaibutuhan ng ating puso ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad Rasulullah, at si Propeta Muhammad ang muling sugo ng Allah. Kaya aalalayan ko kayo, sabay-sabay tayo sumaksi. Ganyan ang kanang kamay. Sabihin natin, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon tayo na ay magkakapatid sa pananampalataya. Kapatid na natin si Jesucristo, Birhen Maria, lahat ng mga propeta, lahat ng mga kasamahan, disipulo, sahaba, magkakapatid tayo sa pananampalataya. Ang payo po sa aking sarili at sa inyo ay mula ngayon hanggang sa huling himla ng ating buhay, tayo ay sumunod sa utos ng Diyos, pamamaraan ng propeta. Iwasan natin ang lahat ng uri ng kasamaan. Sundin natin ang lahat